Mapagpalang araw po muli, Madlang Listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Miss C. Forever. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng araw. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Mukhang ito na ang huli nating pagkikita, Christoph. Sambit na Sina pagkatapos niyang pirmahan ang divorcement papers. Well, I will miss you. Natawa si Sena. Sa bagay, ako rin. Hindi rin biro yung 7 taong pagsasama natin. And nagpapasalamat ako sa mga taong yun. Dahil hindi naging masaya ako sa piling mo pero ganun talaga. Lahat ng bagay may katapusan. Right, hindi na tayo nagkakasundo. Actually, ngayon na lang ulit sa ganito pang bagay. Sa paghihiwalay. Sana, makahanap ka ng babaeng kayang ibigay ang gusto mo, Christoph. Yung kaya kang bigyan ng anak. I'm sorry kung hindi pa ako handa. Simpleng ngumiti lang sa Sina kahit na sa likod noon ay may lungkot. 25 pa lang kasi siya at marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Lalo na't narito siya sa pangarap niyang bansa na Canada. Bumalik tuloy sa alaala niya nung 18 years old pa lang siya. Noong makilala niya ang guwapong si Christoph. Ito ang una niyang boyfriend at talagang minahal niya ito kaya nagpakasal sila. Pero dala ng pagkakaiba at mga problema ay nagwakas na ang pagmamahala nila. Sige, mauna na ako. Ingat ka palagi. Huling mga salita ni Sena bago lumabas sa korte. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya habang pinagmamasdan ang paligid. I guess, ito na talaga yon. Mag-isa na ako. Wala nang asawa. Haharapin ko ng buhay ko nang wala si Christoph. Mabuti na rin to para hindi niya malaman ng totoo. Dinala si Sena ng kanyang mga paa sa sementeryo kung saan naroon ang pinagawa niyang lapida kahit walang laman. Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang pangalan na Moon. Habang nakatitig siya doon, ay hindi niya mapigilan ng mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kumusta ka na, anak? Alam ko, malulungkot ka sa balitang maririnig mo sa akin ngayon. Pero wala na kami ng papa mo. Naghiwalay na kami. Hindi ko rin naman siya masisi dahil kasalanan ko rin naman. Kung hindi lang ako kinakain ng takot na mangyari ulit ang nangyari, baka hindi na kami dumating sa puntong ito. Lumakas ang hikbi ng pag-iyak na Sena. Inilalabas niya lahat ng bigat sa kanyang loob na naipon simula nang mawala sa kanya si Moon. Kung hindi lang din sana ako mahina, Moon, sana narito ka sa piling ko. Naalala ni Sina ang kalunos-lunos sa sinapit yan buwan. Noong agasan siya at malamang nalaglag na ang ipinagbubuntis niya. Walang alam si Christoph tungkol dito. Hindi niya gustong malaman ang asawa niya nangyari dahil natatakot siyang iwan ito kaya pinili niyang ilihim ng ilang taon. Pero ganon din palang kauwian. Naghiwalay din sila. Ilang oras na naroon si Sina habang kinakausap si Moon hanggang sa mapagpasya niya nang umuwi. At hindi niya alam, lihim pala siyang sinundan ni Christoph. Anong ginagawa ni Sina dito sa sementeryo? Wala akong nabalita ang may kaibigan siya na matay. Pinuntahan ni Christoph ang lapida kung saan nakita niyang pangalang Moon. Moon? Sino si Moon? At bakit siya ganun kalakas umiyak? Malapit ba ito sa kanya? Bakas ang pag-alala ni Christoph sa ex-wife niya. Hindi naman maikukubli na concern pa rin siya kay Sina. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng sekretary. Yes, sir? Bungad na tanong ng sekretary ni Christoph. May utos ako sa'yo. Alamin mo kung sino ang Moon na dinalaw ni Sina dito sa sementeryo. Kailangan ko malaman sa lalong madaling panahon. Masusunod, Sir Christoph. Lumunok si Christoph habang matatag na tinititigan ang pangalang nakaukit doon sa lapida. Hindi ko alam kung bakit. Nakakaramdam ako ng lungkot habang tinitignan ko lapidang ito. Sino ba si Muna?
Bakit parang pakiramdam ko ay malapit din siya sa akin Humugot ng malalim na hininga si Kristoff, tsaka bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya gustong umuwi sa mansyon niya at lalong wala na siyang karapatang pumunta sa bahay nila ni Sina dahil nagkasundo na silang si Sina na lamang ang titira doon. Sa huli ay sa barkada niya siya tumuloy, kay Vincent. Oh, bakit nandito ka? Alam ba ng asawa mo na pumunta ka rito? Tanong ni Vincent nang pagbuksan niya ng pinto ang kaibigan na kanina pang nagdo-doorbell. Wala na akong asawa, Vincent. At ayoko mag-isa ngayon. Lalamunin lang ako ng lungkot. Anong ibig mo sabihin wala ka ng asawa? May nangyari ba kay Sina? Anong nangyari sa inyo? Nag-divorce na kami. Malutong na mura ang naibulalas ni Vincent. Pumasok na si Kristoff at umupo sa sala. Tinabihan naman siya ng kanyang barkada. Anong nag-divorce? Bakit? Kailan pa? Kanina lang. Ano? Hindi ba't matagal na kayo? Mahal na mahal yung isa't isa. Saksi ako doon. Hindi nga kayo mapaghiwalay na ng mga magulang mo kahit ayaw nila kay Sina. Bumalik sa alaala ni Kristoff ang panahon na yon. Ipinaglaban niya sa Sina kahit tanggalin siya ng mana. Kaya imbes na sa Pilipinas sila ikasal, ay dito sila sa Canada naging mag-asawa. Bumigat ang paghinga ni Kristoff at nanubig ang mga mata. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha, pero gusto na lamang niyang bumigay. Gusto niyang lumuha hanggang sa mailabas lahat ng ikinukubli niyang nararamdaman. Ano nang sasabihin ng mga magulang ni Sina, Kristoff? Hindi ba't nangako ka sa kanilang alagaan mong anak nila? Sila na nga lang ang pabor sa pagmamahalan niyo. Pinigo mo pa. Nakalimutan mo na ba? Ipinaglaban ka rin ni Sina, Kristoff. Hindi ko naman gusto to, sa totoo lang. Si Sina ang gustong maghiwalay kami. Hindi niya raw may bibigay yung gusto kong magkaanak kami. Willing naman ako maghintay, o kaya naman kung ayaw niya talaga, hindi na lang. Pero ginigihit niya, mas makabubuti kung maghiwalay na kami dahil hindi raw niya ako mahal. At ayaw niya akong ikulong sa kanya kung kaya ko namang maging masaya sa iba. At pumayag ka, sirabang ulo mo. I need to set her free, Vincent. Hindi ko rin gustong ikulong siya sa akin kung gusto niya nang maging malaya. Kailangan kong sundin ang gusto niya dahil ayoko siyang nahihirapan. Gusto ko siyang palagi masaya. Tumulo na ng tuluyan ang mga luha ni Kristoff. Hindi niya madalas ipakita ang soft side niya sa kahit na sinong tao. Pero sa kaibigan niyang si Vincent ay naipakita niya kung gaano siya kamiserable ngayon. Kumuha ng canned beer si Vincent at ibinigay kay Kristoff. Buong gabi niyang pinakinggan ang mga hinaing ng kanyang kaibigan hanggang sa nakatulog siya. Samantalang si Kristoff naman, kahit lasing na lasing ay hindi makakuha ng antok. Nakatulala lang siya sa kisame. Sinilip niya ang bintana at nakita niya ang bilog na buwan. Muli niyang naalala ang nakita niya kanina. Muna, anong kinalaman mo kay Sina at bakit umiiyak siya sa iyo kanina? Kinabukasan, nagising si Kristoff na masakit ang ulo. Pero pinilit niyang sagutin ang tawag na nagmumula sa kanyang sekretary. Yes, hello? Sir, good morning. Pasensya na't mukhang naabala ko po kayo sa pagtulog niyo pero kailangan mong malaman ang natuklasan ko. Agad na nawala ang sakit ng ulo ni Kristoff at napatayo sa couch. Bigla ring rumagasa sa dibdib niya ang matinding kaba. Anong natuklasan mo? Seryosong tanong ni Kristoff sa baritono nitong boses. Si Moon ay muntikang anak ni Miss Sina, ang dati niyong asawa. Anak, anong ibig mo sabihin muntikang anak? Halatang inis sa pagkakataas ng boses si Kristoff. Nalaman ko minsan nagpunta si Miss Sina sa Obigaini. Pinuntahan ko rin ang klinik na yon at nakausap ko yung doktor niya. Bumisita nga raw doon si Miss Sina dahil buntis ito pero hindi na raw ito bumalik. Buntis si Sina? Kailan? Kailan siya pumunta sa Obigaini? March 27, 2020, Sir Kristoff. Parang binuhusan na malamig na tubig si Kristoff sa narinig. Tanda niyang araw na yun. Iyon ang pinakaayaw niyang araw. Dahil ang araw na yun, sila unang nagkaroon ng malaking pagtatalo sa kanyang asawa. Nakita kasi na Sina na mayroong lipstick sa parteng leeg ng kanyang polo. Inakala nitong may iba siyang babae, pero purong misunderstanding lang ang lahat.
Napaupong muli si Christoph sa couch at napasabunot ang kanyang buhok pagkatapos niya magpasalamat at ibaba ang tawag. Ibig bang sabihin, buntis siya ng araw na yun? Kaya ba masaya-masaya siyang sinalubong ako dahil balak nang sabihin sa akin ang lahat? Pero ako naman si tanga, umalis pa dahil pinagbibintangan niya ako sa hindi ko namang ginawa. Nainis pa ako. Napasa po si Christoph sa kanyang mukha. Lalong bumigat ang kanyang loob dahil napuno iyon ng pagsisisi. At kaya ba hindi na siya bumalik sa doktor? Ay dahil nawala ang anak namin. Mabilis na kinuha ni Christoph ang coat niya at akmang aalis na nang maabutan siya ni Vincent. Oh, saan ka pupunta? Sa asawa ko. Lumabas na siya ng bahay ng kanyang kaibigan at madaling pumasok sa kanyang kotse. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan papunta sa dati nilang bahay kung saan kasalukuyan tumutuloy si Sena. Pagkarating niya doon, ay naabutan niyang kanyang dating asawa na simple lang na nagdidilig ng mga bulaklak na dati nilang tinanim. Tumulong ang luha ni Christoph at nakaramdam ng awa habang pinagmamasdan si Sena. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Sina? Dapat masaya tayo ng araw na yun. Dapat masaya tayong pamilya at hindi nagiwalay. Ako ang dapat sisihin. Ako may kasalanan. Tama lang na hiniwalayan mo ko dahil maalala mo lang lahat kapag nakikita ako. Pinunasan ni Christoph ang kanyang mga luha, tsaka tumalikod. Pero bago niya yun gawin, tinawag siya ng babae. Christoph, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sina na nilingon niya. Wala, gusto lang kitang makita. Nabasag ang boses si Christoph. Napangiti naman ang babae. Gusto mo ako makita? Bakit alis ka na? Hindi nakasagot si Christoph. Lalo na nang pagbuksan siya ng gate ng babae at nilapitan siya nito. Namiss mo ako, no? Well, sorry ka na lang. Pero hindi kita namiss. Huwag ka na nga pumunta dito. Baka lalong hindi ako makahanap ng asawa kapag umaligid ka pa. Kaya nga ako nandito dahil chinecheck ko kung nakahanap ka na ba ng iba. Dapat ikaw ang mauna. Sinubukan patatagin ni Christoph ang sarili kahit siyang unang nasasaktan sa kanyang mga sinasabi. Baliw. Ano to, karera? Paunahan mag-asawa ulit ang bago? Don't worry. Kahit mauna ka makahanap ng babae, hindi naman ako magagalit. Hindi naman sasama ang loob ko. Dahil unang-una, hiwalay na tayo. At pangalawa, deserve mong maging masaya. Muling namutawi ang luha sa mga mata ni Christoph. Kung pwede lang siyang lumuhod at magmakaawa at sabihing siya lang ang makakapagpasaya sa kanya. Pero hindi niya magawa. Dahil alam niyang siyang dahilan kung bakit nasaktan ng lubos ang kanyang asawa. Ikaw ba? Masaya ka ba? Ha? Oo naman. Ganito naman ang buhay ko nun bago tayo magkakilala. Parang umulit lang sa simula. Parang bagong dating ko lang ulit sa Canada. Sabi mo na ba sa parents mo tungkol sa atin? Ha? Oo. Nabanggit ko na, Christoph. Don't worry. Naunawaan naman nila ang sitwasyon natin. Ganun ba? Sila mama hindi pa alam. At kaya nga rin pala ako narito dahil gusto nilang pumunta tayo sa dinner mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Sena. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa nasabi sa kanila? Hindi pa. Kaya nga ini-invite nila tayo. Aba, hindi ako sasama, Christoph. Ikaw na magpaliwanag sa kanila na wala na tayo. I can't, Sina. Kilala mo naman ako. Ano ba yan? Pati ba naman yan ako pa rin? Problema mo na yan, Christoph. Sabihin mo na sa kanila. Tatalikod na sana si Sina na magsalita pang muli si Christoph. Ayokong sabihin. Ano na lang sasabihin nila kapag nalaman nila? Hiwalay na tayo. Muling bumalik sa alaala ni Sina nung ipinaglalaban nilang isa't isa. Napabuntong hininga siya. Ay, pumasok ka nga muna rito sa bahay. Mag-usap tayo. Sumunod naman si Christoph at pilit na ikinukubli ang ngiti. Makasarili na sigurong iisipin, pero tila ba natutuwa siyang nakakasama niyang muli ang dating asawa at nakakausap. So, anong sinasabi mo sa akin? Pupunta tayo sa parents mo? Ganun bang gusto mo mangyari? Yeah, alam mo naman ang parents ko. Kapag may gusto sila, kailangang masunod. Wala na nga na napilit natin sila ng tungkol sa atin dahil wala na naman sila magagawa at nagpakasal na tayo.
Kaya samahan mo akong pumunta sa dinner mamaya. Eh di huwag kang pumunta. Alam mo naman nila matigas ang ulo natin. At idadamay mo pa ako sa problemang yan. Remember, hiwalay na tayo. Eh hindi nga nila alam. Paano kung magalit sila? Nakalimutan mo na ba na regalo nila sa atin ang bahay na to? Baka bawi nila. Napanganga naman si Sena at talagang nagsalubong ang mga kilay. Ano? Hindi ba't may kasunduan na tayo na akin na tong bahay? Ang gulo mo naman, Christoph. Ayan, nag-aaway na naman tayo. Eh, ang kulit mo rin kasi. Oo nga, yun na nga tong bahay, kaya lang hindi nila alam ang sitwasyon natin. So kung pagbibigyan mo ako tutulungan, I will make sure na hindi mo na kailangang mag-alala sa bahay na to. Umirap sa Sena. Inuuto mo lang yata ako eh. No, I promise. Itinaas pa ni Christoph ang kanyang kamay habang nakatitig kay Sina na pinipilit na makumbinsi. Ay, fine. Basta sa isang kondisyon. Kondisyon? Oo. Sasama ako sa'yo basta sasabihin mo na sa kanila na hiwalay na tayo. Okay, sige, deal. Inilahad ni Christoph ang kamay niya. Siningkita naman siya ng dalaga. Kailangan pa bang mag-shake hands? Oo naman, para masiguro kung tutupad ka sa kasunduan. Ako pa talaga, baka ikaw dyan. Tinanggap na lang ni Sena ang pakikipagkamay ng dating asawa. Si Christoph naman ay pinipigilang umiti. 6:00 ng gabi ay nagkitang muli sina Sena at Christoph. Sinundo ni Christoph ang dating asawa bago sila magkasamang pumunta sa mansyon ng kanyang pamilya. Ate Sina, Kuya Christoph! Pagbati ng kapatid na babae ni Christoph sa kanilang dalawa bago sila niyaka. Buti naman at nandito din kayo. Long time no see. Gusto ko rin kayong pumunta sa nalalapit naming kasal ng asawa ko. Napakunatan noon ni Sena, pero nasagot din ang tanong niya nang makita ang buong pamamahay ng pamilya ni Christoph. Wedding announcement pala ang dinner na yon. Siniko ni Sena si Christoph at saka siya bumulong. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na ganito palang pupuntahan natin? At sana naghanda ako ng magandang regalo at nagsuot ako ng magandang damit. Maganda ka naman at okay na yung mga dala mong bulaklak. Ma-appreciate na yan nila mama at ng kapatid ko. Wala nang nagawa pa sa Sena, kundi ngitian na lamang ang kapatid ni Christoph at batiin din ito. Hindi niya rin nakalimutang magmano at yakapin ang ina ni Christoph. Mabuti naman at napadalaw kayo. Akala ko, tuluyan niyo na kaming makakalimutan. Sambit ng ina ni Christoph. Medyo abala lang po kami. Ano bang pinagkakaabalahan yung dalawa? Naunahan na kay ni Krista. Nagkatinginan sina Christoph at Sena. Kapwa sila nakaupo na sa pagkainan. Buntis ako, Ate Sina, Kuya Christoph. Magkakaroon na kami ng anak ng mapapangasawa ko. Ikaw ba, Ate Sina? May laman na rin ba yan tiyan mo? What if sabay tayong magbuntis? Nawala ang peking ngiti sa mga labi ni Sena. Naalala niya ang kanyang nakaraan at tila ba sumasakit ang kanyang puso kapag napag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagbubuntis. 7 taon na rin kasi silang nagsama ni Christoph at isa ngang palaisipan sa iba kung bakit wala pang bunga ang pagsasama nila. Ang totoo niyan, siniko ni Sena si Christoph pagpapaalala sa naging kasunduan nila kanina. Wala pa. Sinusubukan niyo ba talaga makabuo? Kailan ba kayo huling nagtalik? Hindi yan inaraw-araw, gabi-gabi ha? Pumunta kayo sa doktor para malaman niyo kung kailan mas mataas ang posibilidad na mabuntis si Sina. Ma, may sasabihin pala ako sa inyo tungkol sa aming dalawa ni Sina. Ang totoo kasi niyan. Napabuntong hininga si Christoph at saka sumulyap sa dati niyang asawa. Ayaw niya man sabihin ang totoo sa kanyang pamilya. Pero iyon ang kasunduan nila ni Sina. Mukhang hindi niya talaga mapipigilan ang gusto ni Sina na putulin ang ugnayan nilang dalawa. Napagpasya na naming Naputo lang sasabihin ni Christoph nang hawakan ni Sina ang kamay niya. Napagpasya na naming magtalik muli sa katapusan ng buwan, Ma. Agad namang namula si Krista sa narinig mula sa kanyang sis-in-law. Napakapit pa nga siya sa kanyang asawa sa sobrang kilig. Fan na fan kasi ng relasyon ni Christoph at Sina si Krista dahil saksi rin ito nung pinipigilan ng mga magulang ang pagmamahala ng dalawa. Good.
Huwag kayo mawala ng pag-asa at ibibigay din ng Panginoon ang nais niyo. Opo, Ma. Napatitig na lang si Kristoff sa kamay ni Sina na nakahawak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang desisyon nito. Handa na siyang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa divorcement nila. Natapos ang dinner at nagpaalam na si Kristoff at Sina. Binati nilang muli si Krista sa nalalapit itong kasal at kinongrats sa bibi nila. Pumasok na sina Sina sa kotse ni Kristoff at nanatiling tahimik. Napapansin din ni Kristoff ang malalim nitong paghinga at seryoso nitong mukha na para bang may malalim na iniisip. Sabihin ko na dapat, Sina, bakit mo ko pinigilan? Dahil ayaw kong umiyak ang kapatid mo. Wala tayo sa lugar para sabihin ang totoo nating sitwasyon. Masyadong maganda at masaya ang ngiti niya para sirain ko. Naiintindihan ko. Huwag ka maging masaya dahil una't huli na natin itong pagkikita, Kristoff. Ayoko na muling yayain mo ako sa ganito. Tapos na tayo. At katulad ng usapan, ikaw nang bahalang gumawa ng paraan para masabi mo sa kanilang kalagayan natin. Pagtango na lamang ang naging sagot ni Kristoff bago nagsimulang imaneho ang sasakyan papunta sa dati nilang bahay. Ramdam niya ang bigat sa kalooban ng kanyang dating asawa. Sa pagtingin pa lang nito ng diretso sa unahan, halata ng masamang timpla nito at may bumabagabag sa isip nito. Nakarating na sila sa bahay at akmang pagbubuksan niya ng pinto sa Sena nang mabilis itong lumabas ng sasakyan papasok sa bahay. Napalunok na lang si Kristoff habang pinagmamasdan ang likod na Sina na pumasok na sa pinto ng bahay nila noon. Naaawa siya rito. All this time, akala niya'y ayaw lang talaga ni Sina na magkaroon sila ng anak. Pero nang makita niya ang reaksyon nito kanina sa tanong ng kanyang kapatid, nakita niya ang inggit at takot. Kinabukasan, nagtatakan lumabas si Sina sa kanyang bahay dahil may panay ang doorbell sa gate niya. Padabog na itong binuksan. Ano ba yun? Masisira! Oops, sorry. Kapag nasira, ayusin ko na lang. Bulaklak nga pala, para sa'yo. Sambit ni Kristoff saka ibinigay ang isang pumpo ng pink tulips. Nakangiti siya kay Sina na ang mukha ay yamot na yamot. Kristoff, marami akong tanim yan. Bakit pa ako dadalhan? Ang dami sa garden oh. Pagturo ni Sena. Bakit? Masama ba? Pang-asar na tanong ni Kristoff tsaka pumasok sa gate. Hoy, bakit ka pumapasok? Pinapapasok na ba kita? Hindi yan pinansin ni Kristoff. Ano ba? Invasion of privacy na to. Ano ba ginagawa mo dito? Sinisira mong araw ko eh. Humarap si Kristoff kay Sina. Wala nang mga ngiti nito at napalitan na ng sinsero mukha. Well, gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Alam ko kasi nga mga bulaklak ang magpapasaya sa'yo, kaya dinalan kita. Nakokonsensya ako dahil pinilit pa kitang sumama kagabi sa akin eh. Hindi ko dapat ginawa yon. Napabuga naman ang hangin sa Sena. Ayos lang yon. Pasensya ka na rin pala kung nawala ako sa mood kagabi at napagbagsakan kita ng pinto ng kotse mo. Sorry din kung hinawakan ko yung kamay mo at nagsinungaling pa ako sa kapatid at sa mama mo tungkol sa atin. Mukhang mas lalo ka mahirapang magpaliwanag sa kanila. Kaya mo na, nangyari na. Huwag mo nang alalahanin yun, Sina. Pangako, katulad ng gusto mo, papaliwanag ko sa kanila ng maayos ang lahat para mapanatag ka na rin. At ang bahay na ito, sayo na to. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Sena. Mabuti naman kung ganun. Hindi ka na babalik dito. Hindi na. Okay. Sandaling katahimikan ang nanaig sa kanilang dalawa. Nakatitig lang sila sa isa't isa na para bang may gustong sabihin. Ngayon na lang ulit kita makikita. Pwede ko bang sulitin? Natawa naman si Sena. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa akin. Gumuhit din ang ngiti sa mga labi ni Kristoff. Hindi pa ako kumakain eh. Gusto ko sumabay sa'yo. Kung ganon, halika na. Papunta ka na rin ba sa trabaho mo? Ipagbabalot kita ng pagkain. Nakakatawa na ginagawa natin to kahit divorce na tayo. Huwag kang mag-isip ng malaon, Kristoff. Ngayon lang to dahil sabi mo nga gusto mo sulitin. At isa pa, naparami ang luto ko ng almusal. Wala ako sa sarili kanina at marami akong naihain. Hindi ko naman mauubos lahat. Nakita ni Kristoff ang mga bagong lutong pagkain na inihanda ni Sina. Sa isang banda ay parang natutuwa ang kanyang puso
dahil na-miss niya mga masasarap na pagkaing niluluto para sa kanya ni Sina. Hindi niya tuloy mapigilang mangingid ang mga luha habang sumusubo ng pagkain. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na si Christoph kay Sina. Hinatid naman ni Sina ang dati niyang asawa papunta sa sasakyan. "Huwag mo nang isoli yung lunchbox, sa'yo na yan. Ayaw mo na talaga akong makita. Ganun na nga, para saan pa naghiwalay tayo kung palagi naman tayo nakikita?" Sabi ko nga, salamat pala dito. Pagtukoy ni Christoph sa pagkaing dala niya, tsaka tuluyang pumasok sa loob ng kotse. Aalis sana siya nang makitang may bagong lipat na lalaki sa tapat ng bahay na Sina at kinakausap ang dati niyang asawa. Filipino ka rin? Tanong na Sina na napangiti ng malamang nagtatagalog din pala ang lalaki. Oo, kararating ko nga lang dito sa Canada kasi bala ko rito magtrabaho. Uy, maganda rito. Baka hindi mo namamalayan. Gusto mo nang mag-for good sa bansang to, katulad ko. Bala ko rin dito mag-asawa. Ako nga pala si Brandon. Inilahad ng lalaki ang kamay niya. Oh, I see. Ako naman si Sina. Kapag may kailangan ka or problema, tawagin mo lang ako dun sa bahay ko. Medyo matagal na rin walang naninirahan dyan sa tapat kaya natutuwa ako na may lumipat ng muli. Malay mo naman, makatagpo ka rin dito ng mapapangasawa mo. Sana nga. Sino nga pala yung lalaking kasama mo kanina? Asawa mo ba yun? Tinignan na Sina ang kotse ni Christoph na ngayon ay tuluyan na palang nakaalis. Oo, dati. Pero divorce na kami nitong nakaraan lang. Ganun ba? Ibig sabihin, mag-isa ka na lang na nakatira dyan sa bahay mo. Oo, wala akong kasama. Sige, mauna na ako Baka nakakaabala na ako sa paglilipat mo. Nagpaalam na si Sina bago pumasok ng muli sa kanyang bahay. Iniligpit niya ang mga pinagkainan nila ni Christoph. Napangiti naman siya nang may makitang sticky note doon na palagi nilang ginagawa dati nung mag-asawa pa lang. Kinuha niya ang sticky note na nakadikit sa table kung saan sila kumain. Binasa niya nakasulat. Ang sarap mo pa rin magluto, mamimiss ko to. Ang galing mo pa rin mambola. At napapangiti mo pa rin ako sa mga pagganyan mo. Mamimiss ko rin yan. Mamimiss din kita, Christoph. Ipinagpatuloy na ni Sina ang paglilinis ng bahay bago binuksan ang laptop niya para magtrabaho. At hindi niya namalayan ang oras na gabi na pala dahil masyado siyang naging abala. Kung wala pang ang kumatok sa kanyang pinto, ay hindi niya maaalalang tumigil sa ginagawa niya. Sino ba yung kumakatok? Huwag niya sabihin si Christoph na naman. Sinabi ko lang hindi na niya kailangang isauli yung paunan Gumagawa na lang talaga siya ng dahilan para makita ako. Lumakas ang pagkato kaya naman nagmadali na si Sina na lumabas mula sa kanyang kwarto. Sandali na riyan na! Huwag kang mainipin masyado pag bubuksan naman kita! Pero ibang sumalubong sa kanya nang buksan niyang pinto ng bahay. Nagulat si Sina na makita ang bagong lipat na lalaki sa harapan niya. Nakahood at may suot na nakakatakot ng ngiti. Brandon, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba? Paano ka nakapasok sa gate? Sinara ko yun kanina. Sinilip na Sina ang gate at nakitang sarado ito. Ang dami mo masyadong sinasabi. Halika na, umpisa na natin to. Anong ibig mo sabihin? Bitawan mo ako! Pero mahigpit siyang hinawakan na lalaki. Ano ba? Ano pa kayo mo sa akin? Umalis ka rito kung hindi tatawag ako ng pulis. Hindi ka na makakatawag ng pulis dahil kahit makatawag, bago pa sila dumating ay nagawa ko ng gusto ko sa'yo. Masyado kang maganda para palampasin. Sayang lang at pinakawalan ka ng asawa mo. Pero huwag kang mag-alala dahil ako nang bahala sa'yo. Paliligayahin kita ngayong gabi. Pilit na lumalaban si Sina, pero masyadong malakas si Brandon para mahawakan na mahigpit ang kanyang dalawang kamay. Naihiga pa siya nito sa carpet. Bitawan mo ako! Tulungan niyo ako! Buong lakas sa sigaw ni Sina, pero tinawanan lang siya ni Brandon. Walang makakaintindi sa'yo rito. Tayo lang Pilipino. Tayo lang magkakaintindihan, Sina. At ipapaintindi ko sa'yo lahat ng pagnanasa ko nang una kitang masilayan kaninang umaga. Itinaas si Brandon ang dalawang kamay ng dalaga bago niya ito marahas na halikan sa leeg. Si Sina naman ay pumapalahaw na sa iyak at pilit na sumisipa pero wala lang yun sa lalaki.
Kung alam lang niya na mangyayari ito, sana'y hindi na niya ipinagtulakan pa si Christoph na umalis. At sana, hindi niya piniling hiwalayan ito dahil sa huli, siya rin naman ang talo. Siya ang pinaka-nangangailangan. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ang taong pinakamamahal niya. Kahit na nung pilit niyang itago ang katotohanan, kahit sa mga oras na ito na wala siyang laban, isang tao lang ang nasa isip niya. Walang iba, kundi si Christoph. Malutong na mura ang narinig na sena at nakita na lamang niya na may humila na sa kuwelyo ni Brandon paalis sa ibabaw niya. Si Christoph, galit na galit itong pinagsusuntok ang masamang lalaki. At sino nagbigay sa'yo ng karapatang hawakan ng asawa ko? Sira ulo ka pala. Walang hiya ka. Dapat sa'yo binabasagan ng muka. Hindi na nakapalag pa si Brandon dahil sa mabibigat na kamay ni Christoph. Pinaulanan ba naman ito ng suntok sa mukha at sa tiyan? Halatang halata na kay Christoph na nagdidilim ng paningin niya. Maging ang mga ngipin ay nagngingit-ngit sa galit dahil hindi matimang nasaksihan niya kanina. Christoph, tama na! Mapapatay mo na yung tao! Tingin mo ba hindi dapat sa kanya yon? Bitawan mo na siya, Christoph, please! Sinunod ni Christoph ang mga salita ni Sina na ngayon ay walang humpay pa rin na umiiyak. Hindi niya inakalang mangyayari yun sa kanya at darating si Christoph para iligtas siya. Christoph! Mabilis na nilapitan ni Christoph ang dating asawa upang suriin ang lagay nito. Niyakap lang siya ng dalaga na para bang humihingi ng lakas. Pero tuluyan na itong nawala ng malay at nagising na lamang sa ingay na dala ng mga police cars. Si Christoph nang kumausap sa mga pulis at napag-alaman niyang matagal na palang hinahanap ng mga ito si Brandon. Marami na rin pala itong nabiktima at ngayon ay sa wakas, nahuli na nila. Nagpasalamat si Christoph bago nagpaalam ang mga pulis sa lugar na yon. Binalikan naman ni Christoph si Sina na ngayon ay nakaupo na sa kama. Sina, kumusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabi mo sa akin, dadaling kita sa ospital. Sinaktan ka ba ng gagong yun? Hindi sumagot sa Sena, sa halipay na luha nang makita ang dumudugong kamay ni Christoph. Gamutin natin ang sugat mo. Hindi na, ayos lang ako. Ikaw ang inaalala ko. May nagawa ba sa'yo lalaking yun? Tell me, Sina. Gagawin ko lahat para mabulok sa kulungan ng hayop na yun. Wala akong pakialam kung kababayan natin siya. Siyang karapatang pagsamantalahan ka. Ako nga na asawa mo, hindi naman kita pinipilit sa ganun. Tapos makikita kung sasaktan ka niya. Maging si Christoph ay napaluha na rin dahil sa labis sa takot na nararamdaman. Kung alam ko lang na mangyayari to, Sina, hindi sana ako pumayag na magkahiwalay tayo. Dapat ako yung pumaprotekta sa'yo. Pero anong ginawa ko? Pinabayaan kita, iniwan kita. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo pero puro sakit na lang ang naidudulot ko. I'm so sorry, Sina. Wala kang kasalanan, Christoph. Hinaplos sa Sina ang pisngi na lalaki. Pinunasan niya mga luha nito. Siya yung muntik nang may gawin sa akin. Kung wala ka nga baka kung ano na nangyari. At nagpapasalamat ako sa kung anong mga dahilan kung bakit ka bumalik dito. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka huli ng lahat para sa akin. Hindi mo naintindihan, Sina. Kung mas ipinaglaban ko lang ang sa ating dalawa, hindi ka mapupunta sa lagay na to. Wala tayo sa posisyong ito na may mangyayari sa'yo masama. Kung nandito ako, hindi ka sana pagdidiskitahan ng gagong yun. It's my fault, Sina. Huwag mo na sisihin ang sarili mo, Christoph. Okay lang ako. Okay na ako, nandito ka na. Hintayin mo ako rito dahil hindi ako mapapalagay kung hindi natin gagamutin ang mga sugat mo sa kamay. Sandaling umalis si Sina sa kwarto upang kunin ang first aid kit. Bumalik siya sa kama sa tapat ng kanyang asawa bago kinuha ang kamay nito. Nilinas niya yon at ginamot bago binendahan. Umalis na tayo rito, Sina. Doon ka na lang tumira sa mansion ko. Mas mapapanatag ako kapag naroon ka. Mas ligtas ka doon. Iwan mo na lugar na ito. Hindi pwede, Christoph. Mahalagang bahay na to sa akin. Ito regalo sa atin ng mga magulang mo nung ikinasal tayo. Dito tayo tumira na mahabang panahon. Saksi ang bahay nito sa maraming nating alaala. Sa lahat ng masasaya at masasakit na nangyari sa buhay natin.
Hindi ko kayang iwan ang bahay na to. Dito tayo bumuo ng mga pangarap noon. Pinili mong manirahan dito kahit na may sarili kang mansyon para lang makasama ako. Kaya hindi mo ako mapapaalis dito kahit anong mangyari. Kung ganun, dito na lang din ako ulit. Masyadong malaki ang mansyon ko para sa akin. Mas gusto ko na ang maliit na bahay nito. Basta kasama ka. Natawa naman sa Sena. Hindi pwede, Kristo. Divorce tayo. At kung nag-aalala ka dahil baka may mangyari muling masama sa akin, nahuli na siya ng mga pulis. Siguradong hindi na siya makakalaya. Paano mo nasasabi yan Parang hindi ka natatakot. Ako, takot ako, inis na inis. Tapos ipagtutulakan mo pa ako palayo. Dahil wala na tayong relasyon para mag-alala ka pa sa akin. Para gawin ang mga ganitong bagay. Umiling si Christoph. Sige, kung ayaw mo ko rito tumira, bibisitahin kita araw-araw. Mahirap na, baka may iba diyang pagsamantalahan ka ulit. Sige na, matulog ka na, nasa labas lang ako. Napabuntong hininga na lamang sa Sena dahil sa kakulitan ng dati niyang asawa. Kung susumahin, bakit nga ba naghiwalay pa sila kung parati lang din naman silang magkasama? Mukhang imposible na talagang tanggalin sa buhay ang isang Christoph. Lumipas sa mga araw na panatag naman ang buhay ni Sena at nalilimutan na rin niya ang nangyari dahil sa palaging pagdalaw sa kanya ni Christoph. Madalas nga ay kinukulit siya nito. Wala ka bang trabaho? Bakit andito ka na naman? Asik na Sina sa lalaki. Ano bang masama? Chinecheck ko yung mga bulaklak, baka nalalanta na. Hindi sila malalanta dahil inaalagaan ko sila, okay? Palagi ko silang dinidiligan. At lumipas pa mga araw ng pangungulit ni Christoph kay Sina, kaya nasasanay na lang din siya na ginagawang kanto ang bahay niya para maging tambayan ng lalaki. Sorry, namimiss ko na kasi yung pagkain na niluluto mo. Lalo na yung style mo ng adobo. Pwede bang lutuan mo ako tapos ipagbalot mo na rin ako para sa tanghalian? Parang may patago kang pera kung makautos ka ha. Pag ano bang kailangan mo? Wait, eto, magwawari ako sa'yo ng pera. Baka kinakapos ka na ng budget dahil sa akin. May iba ka bang gusto, damit, makeup, bili mo na rin. Actually, padadalang kita ng pera palagi. Gusto mo, sa'yo na lahat ang sweldo ko. Hindi, ito ng wallet ko. Ikaw na bahala. Yung passcode sa cards ko, yung wedding anniversary pa rin natin. Napabuga sa Sina sa mahabang litanya ni Cristo. Nasisiraan ka na ba ng utak? Bakit mo bibigay sa akin ng wallet mo? Asawa mo ba ako? Wala naman ako asawa. Hanggat walang bago, ikaw pa rin. At wala akong balak na maganap ng iba. Wala naman ding pupuntahan ng mga pinagtatrabahuhan ko kaya iyon na lang. Gastusin mo lahat. Gusto mo, magtayo ka ng business. Kahit malugi ka, ayos lang. Pusin mong pera ko. Baliw ka na, Cristo. Malakas ng amats mo. Umalis ka na nga, may pupuntahan ako. Saan ka pupunta? Sa bangko, magpapadala kila mama ng pera. May sakit daw kasi si Papa. Ano? Ano nangyari kay Papa? Malalaban sakit niya. Halika, pumunta tayo doon sa bangko. Padala natin si Papa ng pampagapot niya. Baliw, may almoranas lang si Papa. Sabi mo sakit, akala ko malala eh. Bakit? Kapag may almoranas, hindi ba masakit? Sabi ko nga, tama ka. Halika na, umalis na tayo. Isinakbit ni Christoph ang kamay niya sa braso ng dating asawa. Napapailing na lang sa Sina at piniling hayaan na lang si Christoph na sumama sa kanya. Tutal may balak din siya mag-grocery at makakatulong ang lalaki sa pagbubuhat. Pagkatapos nga magpadala ng pera na Sina sa kanyang pamilya, ay namili sila ng pagkain. Mukhang nag-e-enjoy ka ha? Komento ni Sina habang tinutulak ni Christoph ang card. Nag-e-enjoy ako kapag nag-grocery tayo ng magkasama. Parang katulad lang ng dati. Bakit ka ba talaga sumama sa akin? Hindi ba dapat papasok ka na sa trabaho mo? Okay lang kahit hindi ako pumasok. Kumpanya ko naman yun. Sabi ko nga, namimiss ko yung mga pagkain niluluto mo kaya pag uwi natin, magluto ka ha. Napairap si Sena. Wala talagang kwenta yung divorcement natin kung ganito ka clingy sa akin. Pumapayag ka naman. Siguro namimiss mo rin ako, Sina. Ako pa talaga. Tagabuhat lang kita ngayon. Mamaya uuwi ka na pagkakain mo ha. Huwag ka na babalik sa bahay, utang na loob. Gusto ko na mapayapang araw kahit isa lang. Okay, bukas hindi ako pupunta pero sa makalawa, aapalahin kita ulit. At bakit naman? Nakalimutan mo na ba? Birthday ko ngayon. Gusto ko magkasama tayo sa birthday ko.
Napasinghap sa Sina nang maalalang kaarawan ng dati niyang asawa. Munti ka nang mawala sa isipan niyan tungkol doon. September 30 na nga pala sa Makalawa. At bakit naman ako isasama mo? Maghanap ka ng iba. Nagulat sa Sina ng kabigin ni Christoph ang bewang niya. Kasi ikaw nga ang gusto ko. Bakit? Gusto mo ba na may kasama akong iba? Hindi nakasagot sa Sina at napatikim lang. Sige na nga, sasama na ako. Bitawan mo na ako, nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Sus, ginagawa naman natin to dati. Ikaw nga yung yumayakap sa akin sa public places. Hinampas sa Sina ang dibdib ni Christoph. Dati yun okay. Bumalik ka na ron sa cart, bilisan na lang natin para makauwi na tayo agad. Tinalikuran ni Sina si Christoph tsaka pinaypaya ng mukha dahil para bang nag-iinit ang kanyang pisngi sa ginawa sa kanya ng lalaki. Hindi niya may tatanggi. Malaki pa rin talaga ang epekto sa kanya ng dati niyang asawa. Mabilis namang natapos ang pamimili nila at nilagay yung lahat ni Christoph sa trunk. Tinulungan niya ring si Sina na dalhin yon sa loob ng bahay at para silang mag-asawa na nagsasalansan sa cupboard ang lahat ng grocery. Pagkatapos nga ay pinagluto ni Sina si Christoph ng adobo. Tuwang-tuwa naman si Christoph habang kumakain. Dumating ang birthday ni Christoph at katulad ng pinag-usapan ay sinundo nito si Sina. Ang aga mo naman, hindi pa ako tapos magayos. Usapan natin 9 ng umaga, hindi ba? 6:00 pa lang. Bakit nag-aayos ka na agad? Excited ka rin katulad ko, ano? No? Bakit naman ako ma-excite? Saan ba tayo pupunta? Napangiti si Christoph habang nakaupo sa couch. Well, sigurado magugustuhan mong pupuntahan natin. Saan nga? Secret. Kaya bilisan muna para makalis na tayo. Excited na rin ako. Ay, fine. Bumalik sa kwarto sa Sina para maligo. Nahirapan pa nga siyang mamili na susuotin dahil hindi niya alam kung teterno ba ito sa lugar na pupuntahan nila. Pero sa huli, naisipan na lamang niya magsuot ng simpleng floral dress na hindi naman ganoong kabonggang tignan. Tama lang ito sa kanya at komportable siyang gumalaw. Simpleng sandals lang din ang sinuot niya at naglagay ng light makeup. Napanganga na lang talaga at napatayo si Christoph nang makita ang dating asawa. Napamura pa nga siya sa kanyang isipan. Ang ganda talaga ng asawa ko, walang kupas. Bulong pa ni Christoph sa kanyang sarili. Ready na ako, halika na. Gusto ko na malaman yung secret mo. At eto nga pala, may hinanda akong regalo para sa'yo. Iniabot na Sina ang isang kahon na naglalaman ng magandang klase ng relo. Hindi siya ganoong kamamahalin katulad ng iba mong relo. Sana magustuhan mo. Happy birthday. Kahit nabili mo lang sa bangketa basta galing sa'yo, susutin ko. Sinuot naman ni Christoph ang magandang relo na iniregalo sa kanya ni Sina pagkatapos niyan tanggalin ang Rolex niya. Iniwan niya lang ito basta sa table dahil masyado siyang natuwa sa suot niyang bagong relo. Baliw, tara na nga, wala namang bangketa dito sa Canada. Meron kaya? Oo na. Lumabas na sila sa gate at pinagbuksan naman ni Christoph sa Sina ng pinto ng sasakyan. Kung titignan talaga sila, walang mag-aakala na divorce na sila. Nasaan tayo? Tanong na Sina pagkatapos ng ilang oras na biyahe. Aurora Village. Nakangiting sagot ni Christoph tsaka binuksan ang pinto para kay Sina. Lumakas ang kabog sa dibdib ni Sina nang maalala ang lugar na yon. Halika, kumain na muna tayo. Alam kong gutom ka na. Walang pag-alinlangang tinanggap na Sina ang kamay ni Christoph at hinawakan mo. Emosyonal siya nang binabalikan nila ang mga lugar na binisita nila noong mga panahong bagong kasal pa lang sila. May binuka kong reservation sa The Dining Hall. Tanda mo yon? Doon tayo kumain dati. Tapos papasyalan natin yung mga hindi natin napasyalan before. Then, hihintayin natin ang Aurora Borealis. Namangha sa Sina sa mga binanggit ni Christoph. Pinalano mo talagang gagawin natin ngayong araw? Oo naman, gusto ko mag-enjoy ka. Dapat sarili mong iniisip mo, ikaw may birthday ngayon. Ikaw dapat ang maging masaya. Actually, dapat nga ang taong gusto mo sinama mo dito sa espesyal na araw ng buhay mo. Yun nga ginagawa ko. Tingin mo ba hindi ka espesyal sa akin?
Hindi na lang nakapagsalita sa Sena hanggang sa nakarating sila sa the dining hall at doon kumain. Bumabalik talaga sa kanya lahat ang pinagsamahan nila ng kanyang dating asawa at hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano kaya sila ngayon kung hindi sila nag-divorce. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas simula na maghiwalay sila at para bang may kaunting kirot sa kanyang puso at pagsisisi. Isinantabi na lamang niya ang lungkot at piniling maging masaya kasama si Christoph habang namamasyal sila sa buong Aurora Village. Hindi na nga rin nila namalayan ng oras dahil madilim na ang paligid. Pumunta na sila sa tent at doon pinanood ang langit habang naghihintay sa pakay nila na Aurora Borealis. Malapit ang matapos ang birthday ko, Sina, at nagpapasalamat ako na pumayag kang ikaw ang makasama ko ngayong araw. Alam mo ito yung ideal date ko, Sina. Kasama ka. Oo, alam ko. Naalala ko yung pumunta tayo dito dati. Ang saya mo nga nun. At salamat dahil ako yung pinili mong makasama ngayong araw dahil namiss ko rin yung lugar na to. Mukhang ako pa nga ang nag-enjoy kesa sa'yo na may birthday eh. Pakita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Nasaan ka? Doon lang naman ako palagi. Sa kung anong gusto mo, Sina. Kasalukuyan silang nakaupo sa may labas ng tent. Hindi ganong kalayo ang distansya ng kanilang mga upuan at kahit mahina lang ang mga boses sila ay sapat para marinig nilang isa't isa. Napaka-romantic ng paligid. Tahimik, hindi katulad ng kanilang mga puso na nagsisihiyaw na mapakinggan ang totoong damdamin. Bakit ikaw? Ano ba talagang gusto mo? Ngayon ko lang napagtanto, palagi na lang yung gusto ko yung nasusunod. Kaya siguro napagod ka't pumayag na maghiwalay na tayo. Napangisi si Christoph, pero hindi naging masaya kung hindi malungkot. Hindi ako kailanman napagod sa'yo, Sina. Palagi ko lang sinusunod ang gusto mo kasi natatakot ako na mawala ka sa akin. Pero heto, doon pa rin tayo napunta. At sa totoo lang, nagsisisi ako kung bakit ako pumayag. Akala ko kasi hindi mo na ako mahal eh. Akala ko galit ka sa akin at nahihirapan ka na. Sana ipinaglaban ko sa atin katulad ang ginawa ko noon. Bakit? Kung masusunod ka ba ngayon, anong gusto mo? Ikaw, Sina. Ikaw pa rin naman ang gusto ko. Kahit nung nakikipaghiwalay ka sa akin, ikaw pa rin naman. Hanggang ngayon. At kaya nga ako parang peste na umaaligid sa'yo kasi gusto kong magkabalikan tayo. Parang tanga lang, no? Maayag ako sa divorce kahit nalabag sa loob ko. At nung nawala ka sa akin, para akong masisira ng utak kasi hindi ako sanay na wala ka. Para akong mababaliw at hindi ko makontrol ang sarili ko na pumunta sa'yo. Kung kailan divorce tayo, tsaka kita minahal ng todo. Napayuko si Christoph at kasabay noon ay tumulo ang kanyang luha. Lahat, gagawin ko para magkabalikan tayo, Sina. Hindi naman ako nagmamadali. Pero papatunayan ko sa iyong natutunan ko ng pagkakamali ko. I promise, I will be better, Sina. Bigyan mo lang ulit ako ng pagkakataon. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Christoph, tignan mo. Hindi nasagot na Sina ang tanong ni Christoph dahil nagpakita na ang magandang liwanag ng Aurora Borealis sa langit. Napaluhan na lang sa Sina habang nakatingala at pinagmamasdan ng kagandahan ng kalangitan. Nakaturo siya sa langit para tignan din yun ni Christoph. Pero imbes na sundin, ay hinawakan ni Christoph ang kamay ni Sina. Napatingin sa Sina kay Christoph at nagkatagpo sila ng mga mata. Ilan segundo silang nagkatitigan habang tumutulo ang mga luha. Nag-uusap ng walang salitaan. Nakita na lang nila ang kanilang mga sarili na nalulunod sa lalim ng kanilang paghahalikan. Mainit ang mga halik na iyon na para bang matagal nang nananabig. May luha sa kanilang mga mata habang nilalasap ang bawat isa. Tila ba nasagot na rin ni Sina ang huling tanong nang nagsusumamong si Christoph. Hindi lang halik ang natanggap ni Christoph ng gabing yun, kundi maging si Sina mismo. Sa ilalim ng Aurora Borealis ay pinagsaluhan nila ang isa't isa sa loob ng tent. Nakahilig si Sina sa dibdib ni Christoph habang yakap-yakap siya nito. Pareho silang naghahabol ng hininga pagkatapos ng ilang mga pag-abot sa langit.
Ang kamay ni Sina ay nasa ibabaw ng dibdib ng lalaki, habang si Kristoff naman ay pinaglalaruan ng buhok ng babae. Nung naghiwalay tayo, sinundan kita, Sina. Sambit ni Kristoff na nagpamulat sa mga mata ni Sina. Sino si Moon? Nag-igting ang panga ni Sina at agad na kinain ng takot ang kanyang dibdib. Walang salita nitong bumangon at nagbihis. Sina, saan ka pupunta? Pero hindi nasagot ang tanong na yon dahil biglang lumabas si Sina at iniwan siya nito sa Aurora Village na mag-isa. Umiiyak pa uwi si Sina habang naaalala ang lahat. Hindi niya alam ang gagawin at kung tama bang sabihin niya kay Kristoff ang tungkol kay Moon. Hindi niya dapat malaman ang tungkol kay Moon. Magagalit siya. Magbabagong tingin niya sa akin. Masasaktan ako lalo kapag narinig ko mula sa kanya na wala akong kwentang ina na nalaglag kong anak dapat namin. Buong biyahe ay umiiyak si Sina hanggang sa makabawi siya sa bahay. Nasa munod na araw ay nawalan siya ng ganas sa buhay lalo na sa pagkain. Lumipas ang ilang linggong sinusubukan niya magtrabaho pero kinakain siya ng lungkot at konsensya. Parang malapit na siyang mabaliw. Kahit ang ilang mga doorbell sa gate ay hindi niya sinagot dahil alam niyan si Kristoff lang yon. Ayaw niya itong makita dahil naaalala niya kung gaano siya katanga na may nangyari pa sa kanila ng dati niyang asawa gayong divorce sila. Bumalik na lamang siya sa kwarto at doon natulog. Pasado 3:00 ng hapon nang muling magising sa Sina na sumasakit ang tiyan. Dumiretso siya sa lababo at doon dumuwal. Ano nangyayari sa akin? Sama na pakiramdam ko, nasusuka ako't nahihilo. Agad siyang kinutuban at umakyat sa dibdib niyang kaba. Mabilis niyang kinuha ang wallet niya para lumabas ng bahay. Laking gulat niya nang pagbukas niya ng gate ay naroon si Kristoff at nakaupo sa gilid. Anong ginagawa mo rito? Sina, mag-usap tayo, please. May nagawa ba ako? May nasabi? Tell me. Masisiraan ako ng ulo kakaisip. Wala na tayong kailang pag-usapan pa, Kristoff. Isipin mo na lang na closure natin ang nangyari. Hindi na yun mauulit. Umalis ka na. Pero Sina, naputa lang sasabihin ni Kristoff nang makita niyang napahawak sa Sina sa ulo niya at muntikang mawala ng balanse. Sina, ano nangyayari? Nahihilo ka ba? Kumain ka na ba? Halika sa bahay mo. Dadalhin na sana ni Kristoff sa Sina sa bahay nito nang pigilan siya ng babae. No, sa tingin ko kailangan nating pumunta sa doktor. Ha? Bakit? May masakit ba sa'yo? Sabi mo sa akin kung saan. I think I'm pregnant, Kristoff. Nanigas sa kinatatayuan si Kristoff. Hindi niya alam ang mararamdaman ng mga oras na yon at para siyang natataranta. Halika na sa obigay ni Sina. Mabilis pero puno ng pag-iingat na nagmaneho si Kristoff papunta sa kanilang doktor. Yes, you are 3 weeks pregnant, Miss Sina. Bigkas ng Canadian doctor at halos maluha si Kristoff nang marinig na positibong nagdadalang tao sa Sina. Ibig sabihin, nabuo nung nasa Aurora Village kami. Wika ni Sina sa kanyang isipan. Hindi pa rin mawala sa dibdib niya ang kaba at pagkabalisa. Ganitong-ganito noon ang naranasan niya nung malaman niyang nagdadalang tao siya at natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Thank you, Doc. Thank you so much. Sambit ni Kristoff na kababakasan ng labis sa kaligayahan. Iniwan naman sila ng doktor, kaya naiwan silang dalawa ni Sina. Si Sina ay nakatitig lamang sa masaya mukha ni Kristoff at naluluha siya dahil doon. Paano kung mawala na naman ang ipinagbubuntis niya? Mawawala din namang ngiting yun. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Kristoff saka pinunasan ng luha sa pisngi ng babae pero lalo yung bumuhos. Natatakot ako na baka magaya siya kay Moon, Kristoff. Halata na nga ang labis na pangamba ni Sina dahil nasabi na niya ang mga salitang yon sa dati niyang asawa. Paano kung mangyaring muli ang nangyari noon? Anong sasabihin ko sa iyong buntis ako? Yung araw din nawala sa akin ang anak natin, Kristoff. Nawala si Moon sa atin dahil sa kapabayaan ko. No, Sina. Kasalanan ko yun. Kung hindi ako umalis, kung hindi ako nakipagtalo sa'yo, hindi mawawala sa atin ang anak natin.
Huwag mo sisihin ang sarili mo dahil ako yung nagkulang sa ating dalawa. Hindi ko rin alam kung paano nagkaroon ng lipstick ang suot kong polo. Kung nag-ingat lang sana ako, hindi mo ako pinaghihinalaan. Hindi ka ma-stress. Niyakap ni Kristoff sa Sina na ngayon ay walang tigil sa paghagulgol. Sobra akong natatakot, Kristo. Ano gagawin ko? Hindi ka nag-iisa, Sina. Kasama mo ko. Everything will be fine now. Magiging okay ang baby natin. Gayong bumalik na sa atin si Moon, siguraduhin nating magiging healthy siya. I promise. Lumipas sa mga buwan ng paglilihi ni Sina at super hands-on naman si Kristoff sa pag-aalaga sa babae. Tila nga yata't nakalimutan nilang divorce sila dahil kung paano sila kumilos sa bahay ay parang mag-asawa pa rin. Tinutulungan ni Kristoff sa Sina at ibinibigay ang lahat ng gusto nito maging sa pagkain. May gusto ka bang kainin? Labi mo. Natawa si Kristo. Seryoso ka? Yeah. Alright. Lumapit si Kristoff at hinalikan ang mga labi ni Sina, pero natawa siyang lalo nang kagati nito ang mga labi niya. Pwede ba ako magtanong? Ano yon? Masaya ka ba? San? Na magkaka-baby na tayo. Yun totoo? Oo. Gustong gusto kong magkaanak tayo, Kristoff. Gustong gusto ko. At masaya ako na nilalabanan ng takot ko kasi alam kong gusto mo rin to. Matagal na natin tong gusto. Tama ka, Sina. Ako rin. Masaya ako dahil gustong gusto kong makita ang baby natin. At dumating na nga ang araw ng panganganak na Sina. Alam kong kaya mo to, Sina. Naniniwala ako sa'yo. Narito lang ako sa tabi mo, ha. Tiisin mo lang sakit at pagkatapos ng panganganak mo, ako nang bahala sa lahat, okay? Hinalikan niya ang noo ni Sina at saka hinawakan na mahigpit ang kamay niya. Matagumpay namang naipanganak ni Sina ang kanilang sanggol. Puno ng mga luha ang bawat isa habang pinagmamasdan ng baby boy na patuloy na umiiyak. You did a great job, my love. Naluluhang wika ni Kristoff bago hinalikan ng pisngi at noo ni Sina. Thank you. Thank you. Maya-maya lang ay nakapiling na nilang kanilang anak at kahit sa Sina ay hindi makapaniwalang nahahawakan na niya ang bunga ng kanilang pagsasama ni Kristoff. Naibalik na rin sila sa private room. Kamukha mo siya. Komento na Sina habang nakangiti. Wala tayong magagawa. Ako ang ama. Pero yung haba ng pilik mata nakuha niya sa'yo. Sa tingin ko, kapareho mo siya ng mata. Anong ipapangalan natin sa anak natin? Kristoff but with a C. Natawa si Sina. Baliw, halatang hindi pinag-isipan na. Sorry, ikaw lang kasi ang nasa isip ko. Tignan mo naman ang itsura ko, parang inasinan ng puwet ko dahil hindi ako mapalagay kanina. Kung pwede lang ako na lang yung saksakan ng kung ano-ano. Grabe talaga mga paghihirap ng mga babae. Kaya nga, ano pa kaya sa tingin mong itsura ko? Ikaw kayang umirat maglabas ng bata. Well, maganda ka pa rin sa paningin ko, Sina. At lalo kang gumaganda kapag hawak mo anak natin. Mas lalo kitang na-appreciate. Pangako, hindi na ako gagawa ng ikakasama ng loob mo. Gagawin ko lahat para maging masaya ka pati ng anak natin. Salamat at nilabanan mong takot mo sa kabila ng mga nangyari. Salamat, Sina. Naantalang kanilang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Kristoff. Tumatawag si Mama. Sige, sagutin mo at baka mahalaga. Sinagot ni Kristoff ang tawag na yon, pero agad niyang pinagsisihan nang malakas sa sigaw na narinig niya mula sa kanyang ina. Kristoff, ano itong nabalitaan ko sa mga magulang na Sina na nag-divorce na kayo? Totoo ba? Napalingon si Kristoff kay Sina. Opo, Ma. Totoong nag-divorce na kami ni Sina. Pero hindi na yan ang importante ngayon. Anong hindi? Talaga bang balak mo antakihin ako sa puso? Nung una sabi ko sa'yo humanap ka ng matinong babae na pakakasalan mo. Sinusubukan ko lang kayo. Pero ngayon, bakit hinihiwalayan mo siya? Sira ulo ka ba talaga? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Oh honey, bakit naman ako nadamay dyan? Anong ginawa ko? Huminahon ka nga muna at baka may dahilan naman silang dalawa. Sabat ang daddy ni Kristoff sa kabilang linya. Kahit na may dahilan sila, sagradong pagpapakasal. Sana hindi na lang sila nagpakasal kung maghihiwalay din pala. Ano, Kristoff? Magpaliwanag ka. Ang tigas-tigas na mukha mo nun? Bakit hindi mo tinigisan pa? O baka nagloloko ka kaya naghiwalay kayo ni Sina? Sandali,
Hindi ba't bumisita pa kayo rito ni Sina at sinabi niyo pa nga magtatali kayo sa birthday mo? Ano na nangyari? Nanganak na siya. Anong sabi mo? Nagtali kami nung birthday ko, ma. Heto kami sa ospital. Nanganak na siya. Halos mapamurang ina ni Christoph sa narinig. Sa ospital? Bakit hindi mo ako sinabihan? Wala ka talagang. Ay nako, pupuntahan namin kayo. Anong sabi ng mama mo? Tanong ni Sina nang makabalik sa tabi niya si Christoph. Nagagalit siya. Bakit daw tayo nag-divorce? Napakamot na lang sa ulo si Christoph dahil hindi niya rin alam kung anong paliwanag ang sasabihin niya sa kanyang ina. Pero wag kang mag-alala, Sina. Hindi naman sa'yo galit si mama kundi sa akin. Ako naman kasi talaga may kasalanan. Wag mo na sisihin ang sarili mo. Mukhang nakatulong pa nga paghihiwalay natin dahil tignan mo, may cute na tayong baby. Napangiti naman si Christoph. Masaya ka ba? Ha? Bakit tinatanong mo na naman yan? Gusto ko lang malaman. Masaya ka ba na may baby na tayo? Oo naman, bakit hindi? Masaya ka ba na nandito ako? Ano bang ibig mo sabihin? Kung masaya ka sa akin, pwede bang magsama na tayo muli? Napahalakhak sa Sina. Baliw. Nag-divorce nga tayo't lahat magkasama pa rin tayo. Parang hindi naman tayo naghiwalay. Hindi ko naramdaman yung divorcement kasi tignan mo, nagkaanak pa tayo. Ibig sabihin ba niyan, tayo na ulit, Sina? May magagawa pa ba ako? Alang naman tumayong walang ama tong anak natin. Nagningning ang mga mata ni Christoph at hindi na niya napigilan pang halikan ang mga labi ng asawa. Thank you, Sina. I promise magpapasal tayo sa Pilipinas para hindi na legal ang paghihiwalay. Hindi na tayo maghihiwalay dahil hindi na ako papayag. Sa'yo na ako habang buhay. Sandali lang ay dumating ng pamilya ni Christoph. Naroon nga rin si Krista, kasamang kanyang asawa pati ang baby nila. Nanganak din pala ito nung nakaraang buwan. Mukhang nagkatotoo ang kasunduan natin, Ate Sina. Look, pareho na tayong may baby. Oo nga ang cute ng baby girl mo. Pero mauna na kaming ikasala. Sa susunod na taan na lang kayo ni Kuya Christoph, okay? Ngumiti lang si Sina. Hindi pa naman nila napag-uusapan ni Christoph kung kailan nila balak na magpakasal muli. Pero tila ba kinikilig siya sa isipin yun. Lalo na't naiisip din niya, magiging ring bearer ang anak niya at flower girl ang anak ni Krista. Mukhang gusto niyang magpakasal na lamang kapag medyo malalaki na mga anak nila. Sina, kumusta ka? Tanong naman ang ina ni Christoph habang hinahaplas ang kamay ni Sina. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kumusta ang panganganak mo? Okay naman po ako, ma. Kasama ko naman po si Christoph kanina kaya hindi ako masyadong natakot at nahirapan. Mabuti naman kung gano'n. Anak, kapag may problema, narito lang kami ng papa mo. Pagkwento ka. Kung pinapahirapan ka ng anak namin, magsumbong ka. Ano na bang plano nyo? Magsasama ba kayo muli para sa anak nyo? Magpapakasal? Hindi naman po kami talaga nagkahiwalay ni Christoph. Siguro sa papel, opo, pero palagi niya ako dinadalaw kaya eto, naisahan. Hindi ko na rin kasi napigilan ng sarili ko, ma. At sorry po kung ako yung nag-initiate ng divorcement namin. Basta ang mahalaga, natutunan nyo ng sari-sariling leksyon. At sa tingin ko naman, this time, ay pangahawakan nyo na mga salita nyo sa isa't isa. Always say what you mean, and mean what you say, okay? Para hindi kayo masyadong nagkakaproblema. Opo, ma. Maraming salamat po. Niyakap ng ina ni Christoph sa Sina at pagkatapos ay pinuntahan naman nilang kanilang apo. Sobrang ligayang-ligaya sila na after 7 years ay dumating na rin ang matagal nilang panalangin. Hinawakan ni Christoph ang kamay ni Sina tsaka ito nagsalita ng mahina. Tawagin natin ang mama at papa mo para ibalita ito sa kanila. At isa pa, kapag okay ka nang bumiyahe, umuwi tayo sa Pilipinas. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa nangyari sa atin. Nabali ko ang pangako ko sa kanila, Sina. Gusto kong bumawi at this time. Gusto ko ring personal na hingin ng kamay mo sa kanila na hindi ko nagawa nun. Okay ba yun sa'yo? Matamis ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sina. Okay na okay sa akin, Christoph. Gawin natin ang gusto mo. Lumipas ang 1 taon. At lumipad na ng Pilipinas sina Sina at Christoph kasama ang 1-year-old nilang anak na si Christoph. Ako nang bahala sa baby natin. Umidlip ka na muna, love.
Sambit na Sina. No, my love. Ako na. Ikaw na muna matulog. Mamaya abalahin ka na naman ito kapag nagutom na siya. Sa bagay, tama ka. Paabot ang neck pillow. Here, akin na si baby. Nagpalitan naman silang dalawa at hinawakan ni Kristoff ang kamay ni Sina bago ito inihilig sa balikat niya. Hinalikan niya rin ang ulo nito. I love you, my love. I love you too, love. Konting oras na lang ay nasa Pilipinas na tayo. I'm sure matutuwa sila mama kapag nakita na si baby Kristoff. Sigurado yan. At katulad nga ng inaasahan, masayang-masayang pamilya ni Sina nang salubungin sila ng mga ito sa airport. Halos mag-iyakan sila doon sa gitna ng maraming tao. Sina, anak, long time no see. Miss na miss ka na namin. Pagbati ng mga ito tsaka niyakap sa Sina. Kristoff anak, ikaw din, masaya kami makita ka. Niyakap din nila si Kristoff. Masaya din po ako na nakita ko na po kayo. Pasensya na po ko ngayon lang ako. Wala yun. Ang mahalagay nagiging maayos ang lahat. Halika na sa sasakyan para maaga tayo makauwi sa atin. Hinira muna ni mama ni Sina si baby Kristoff. Kaya naman malayang malaya sina Sina at Kristoff na mag-usap at magkulitan. Pakiramdam ko, masusundan na agad natin si baby Kristoff. Tingin mo. Bulong ni Kristoff kay Sina. Masusundan agad? Remember, ikakasal muna tayo. Ayoko namang malaki ang tiyan ko sa kasal natin. So, ibig sabihin, kailangan muna nating magtiis? Sa isang buwan pang nakaplano nating kasal, my love. Paano ko malalagpasan ng tawag ng laman? Eh di sariling sikap muna. Natatawang sagot ni Sina. Buwasan mo kasi yung ganda mo. Masyado kang nakakaakit eh. Tignan mo, ultimo ngayon nabubulag ako ng kagandahan mo. Hindi na ako makapaghintay na makarating sa bahay ng mga magulang mo. Tumigil ka nga, baka marinig nila tayo. What if bumili tayo ng bahay dito para masolo natin ang isa't isa? Mas maganda yon para hindi natin sila mabala kapag umiyak si baby. Talaga bang yun ang dahilan? O baka naman may iba kang agenda? Siyempre, alam mo na yun. Hindi na tayo madalas magtabi dahil palagi kang pagod sa pagpaprovide kay baby. Paano naman ako? Alam mo, para kang bata, tumigil ka nga. Napabuntong hininga na lamang si Kristoff dahil hindi napagbigyan. Nang makarating sila sa bahay nila, ay mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanila. Ang dami pang pagkain na nakahanda. Daig pang may birthday yan. Masaya nila yung pinagsaluhan. Huwag kayong mag-alala dahil pinasoundproof ng papa mong kwartong ito. Sambit ng mama na Sina na narinig ni Kristoff. Bigla itong napangiti at nawala ang pagka-bad trip. Mama naman, nagkasundo na kami ni Kristoff na hindi muna namin yun gagawin. Hintay muna namin ang kasal katulad ng sinabi niya kanina sa pamamanhikan. Eh hindi mo naman masasabi yun, Sina. Kapag kumalabit na, wala ka na magagawa. At ano bang masama doon? Mag-asawa naman na kayo dati. Ikakasal lang ulit kayo ngayon. Eh syempre ma, ayoko mabuntis bago ang kasal. Hindi ka mabubuntis kung gagamit kayo ng proteksyon at isa pa. Kahit mabuntis ka, sa isang buwan na naman ang kasal nyo, hindi pa halatang laki ng tiyan kung sakali. Ma, bakit bang konsentidor nyo? Ay syempre, alam ko rin namang gusto mo eh. Sige na, maiwan ko na kayo't baka nakakaabala na ako. Tuluyan ang nagpaalam ang ina na Sina at sinara niya ng pinto. Nakita niya namang abot langit ang ngiti ni Kristoff habang nakahiga sa kama at naghihintay. Hoy, huwag kang umiti dyan, matutulog na tayo. Bakit? Hindi mo ba narinig ang mama mo? Promise, i-withdraw ko. Sakto oh, pinatulog ko si baby Kristoff, pwede na. Bakit pa gusto mong gawin, Kristoff? Umupo si Sina sa kama at hinarap ang asawa. Hinaplas naman ito ang mukha niya at inilagay sa likod ang ilang buhok. Dahil namimiss na kita, namimiss ko ng haplos mo at tagal na natin hindi nagsasama. Pwede bang pagbigyan mo na ako, please? Hindi ka ba pagod sa biyahe? Hindi. Ikaw ba? Pagod ka ba? Medyo. Akong kikilos. Napabuntong hininga sa Sina. Ay, isang round lang tapos matutulog na tayo, okay? Isa lang? Nagmamakaawang tanong ni Kristoff. Bitin yun. Fine, 2. Pwede bang 3 na? At tagal mo na akong tinatanggihan eh. Akala ko ba hindi ka namimilit? Hindi nga. Nangungumbis lang ako. Magkaiba yun. Ay, okay, 3. Pero akong iibabaw sa huli. Napangiti naman si Kristoff. Sige ba, walang problema.
Mabilis na sinunggaban ni Christoph ng halik ang kanyang asawa at tinugunan naman din siya nito ng pantay na pagkasabik. At hindi nga sila natapos ng sa 3 lang dahil inumaga na sila sa pagpapaligaya sa isa't isa. Makalipas ang 1 buwan ay dumating ang araw ng kanilang kasal. Lumipad din mula sa Canada ang pamilya ni Christoph at kapwa masayan lahat sa pag-iisang dibdib muli nila Sina at Christoph. Naroon din si Vincent na kaibigan ni Christoph. Pangako, wala nang hiwalayan this time. Wala na talaga kasi nasa Pilipinas tayo. Hindi na tayo pwedeng paloko-loko na kapag nagsaway maghihiwalay. Alam ko, at wala na rin naman akong balak na pumayag kahit pilitin mo pa ako. Kahit akitin mo ako para makuha ang gusto mo, hindi ako bibigay. Hindi na kita pakakawalan, Sina. Not this time. Mabuti naman kung ganun. Dahil hindi ko na rin hahayaan ang sarili kong magpalamon sa takot. Panghahawakan kong pagmamahalan nating dalawa, Christoph. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sina. Sa una at sa pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin at magiging anak pa. Pagkatapos nga ng kanilang kasal, ay pumunta sila sa Batanes para sa kanilang honeymoon. Sumunod naman ay pumunta sila sa Finland para makita ang Aurora Borealis sa ibang panig ng mundo. Masayang-masayang mag-asawa na bumalik sa Canada kasama si baby Christoph at ilang buwan lang ang nakalipas ay natanggap na nila ang good news na magkakaroon na sila ng second baby. Nag-uumapaw ang galak ng mga magulang ni Christoph at Sina dahil sa balitang yon. Anong ipapangalan natin sa anak natin? Tanong na Sina matapos niyang isilang ang isang magandang babae. Krishna. Oh wow, pinag-isipan mo na yan? Oo, pinagsamang pangalan natin kasi hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Sa mag-asawa, mas makabubuti kung magiging open kayo sa isa't isa. Hindi lahat ay alam ng partner mo at hindi ka niya maiintindihan hanggat hindi ka nagsasabi. Communication is the key to better understanding. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!